Okay, so ayun tapos na yung code. I-upload ko na para matry kung goods ba ang ating code. So ayan, kung mapapansin nyo nung in-upload ko, makikita nyo ay may insert coins na nagbiblink tsaka yung price. Yan yung 1, 5, 10, 20 coins. So meron tayong isang button. Tatlo yan. Isa lang muna nilagay ko para ma-testing ko kung magpa-function na siya. So, tara, testing ko natin. Ito, nulugan natin ang 5 peso coins para yan, nagka-credit na po siya. Ayan, then switch ko yung button. Ayan, switch yung button na press 2. Button 2 yun, nag-countdown na siya. Ng 1 minutes and 10 ano pala, 2 minutes and 10 seconds. Diyan po kasi natin siya sinet sa 2 minutes and 10 seconds. Pero madali lang i-adjust yan kasi pwede natin ma-i-adjust yan sa cellphone. Mamaya pakikita ko sa inyo kung paano i-adjust sa cellphone to. Yan. Pagka malapit na matapos yung seconds natin, magbe-beep na yan yung buzzer niya. Doon natin malalaman. Yan, no? So, dalawang button na pala yung na-install ko. So, yan. Dalawang button. Pwede siya pagsabayin, no? So, yan. Ganito, ganito naman siya mag-connect sa Wi-Fi. Yan. Uh, may Boss B1. Then, connect. Pag na-connect na natin, is punta na tayo sa browser. Chrome or any browser, no? 19 test type natin is 192.168.4.1. So, yun. Then go. So, makikita nyo, andyan, yung price. Ayan, price. Ito yung total income, yung tigpa 5 pesos na yan. So, nakita nyo, yung ninulog natin 5 pesos, pumasok na. Ito namang Wi-Fi configuration, pwede nyo palitan yung Boss B ng kung gusto nyo naman pangalan, tsaka password. Ayan. Kapag pinalitan mo siya, pag dinetect mo siya sa Wi-Fi, ang makikita mo dyan is yung pinalit mo na. Katulad niyan, pinalitan natin ng Boss B Car Wash Station 1. Then, password. Okay. Then, update. Wi-Fi settings. Yan, kung mapapansin nyo. Mawala yan. Up. Diba? Nawala siya. Tapos, pagkatapos niya, pwede mo na i-search yung Boss B Car Wash. Ayun, lumabas na. Boss B Car Wash Station 1. So, pwede ka na mag-connect dyan. Connect. And pagka nakakonect ka na dyan, pwede na. Pwede na ulit ma-adjust. So, test hintayin natin hanggang sa makakonect siya. Ayan na. Okay, kumonect na. So, balik na tayo sa browser, no? Ayan, no? Makakakonect ka na uli dyan kasi okay na yun. Okay, yan. Lumabas na ulit. Diba? Kung mapapansin nyo, yan yung price service. Tapos ginawa na natin 60 seconds yung time. Tapos ginawa naman natin ng 10 seconds yung ano niya, yung price niya. Doon siya na sa setup. Kumbaga, kung ano yung gusto mong palitan dyan, price, time, seconds, dito lang ko kontrolin. Napaka-friendly user po ng ano natin, ng settings natin para sa mga pagpapalit ng price and time. No? Hindi siya komplikado na napakahirap na madami pang pinipindot. Ito, konti lang pipindutin mo. Yun lang. Then, okay na. Pwede na. Good to go na siya. Tapos dito, gagamit tayo ng magandang klaseng outlet tsaka mga button. Pero pwede din kayo mag-avail ng board lang. I-codean lang natin, tapos bibigay ko sa inyo yung diagram. And yun. So, ituturo ko sa inyo kung paano i-install. Kayo na bahala doon. Pwedeng code lang. Code lang natin board. Sabihin ko sa inyo kung anong kailangan bilhin. Then, yun. Kung gusto niyo mag-DIY.
pwede natin i-ano sa inyo, i-demo. Pwede kayo mag-walk-in dito sa bahay ko if gusto niyo. Okay? Maraming salamat po.